Dito nga ay patuloy pa rin silang hinahabol ng mga kalaban, buti na lamang ay nakapagtago silang dalawa, at dito sinabi ni Isabel na biktima lang din siya sa mga nangyayari, at hindi niya ginusto ang buhay na meron siya ngayon dahil napilitan lamang ito, dahil sa kanyang asawa. Hindi ko na kaya. Teka, hindi tayo pwede huminto dito. Dito. Pasok! Pinatay na nila ang pamilya ko. Papatayin din nila ako. I never wanted this life. And I never wanted my son to die like that. Biktima rin ako dito. At nang makakita si Andres ng tiyempo, agad na silang umalis upang makatakas, ngunit itong si Max naman ay agad nilang nakasalubong at muntik na nitong barilin si Isabel, ngunit pinigilan siya ni Andres at tinanong siya ni Max kung binigay na nito ang kailangan ni Andres, at sinabi ni Max na ano pang ginagawa ni Andres, bakit hindi pa niya iwan dahil ang kontrata lang naman ay ang hard drive, at ibinigay ni Andres ang hard drive kay Max at agad silang umalis dalawa ni Isabel. Binigay niyo na ba yung kailangan mo? Ano pang ginagawa mo? Iwan mo na siya dito. Hindi siya yung kontrata, yung hard drive. Ito. Oh. Kunin mo na! At ito namang si JB, habang busy makipaglaban, itong hindi niya inaasahan na merong kalaban sa harap ng tatay nito, at hindi niya ito nakita, kaya nabaril ang tatay niya, at nang makita niya nga ito, gumanti si Andres at pinagbabaril ang bumaril sa tatay niya. At ito namang si Max ay nakarating na kung nasaan si Greg at ang mga kasama nila, at agad na ibinigay ang hard drive at tinanong siya ni Greg kung naasaan si Andres, at sinabi nito na niligtas ni Andres si Isabel. At ang sabi ni Miguel, bakit niya ito ginagawa, bakit na lang lagi hindi nasunod sa plano itong si Andres, at napagdesisyonan ni Greg na iwanan na lang si Andres dahil hindi na daw iyon kasama sa kontrata. Si Andres. He's gone. What do you mean he's gone? Tinakas niya si Isabel. Ano? Tinakas si Isabel? Ba't pa ganyan si Andres? Lagi hindi sumusunod sa misyon eh. We need to go. Teka, sandali. Paano si Andres? Tapos na ang misyon. Hindi na pakte ng kontrata itong ginawa. Piso na so. Dito nga ay sinabi ni Isabel na wala siyang nagawa, at sinabi nito na inisip niya na baka mailigtas siya ng hard drive at ginamit lamang nito ang kapatid niya upang makuha ito, pero sinabi din nito na kahit hindi buksan ang hard drive, kilala niya kapatid ni Andres, at sinabi nito na sinubukan niyang iligtas ang mga bata kasama ang kapatid niyang si June, ngunit mas maraming namatay kesa sa naligtas nito, at isa na dito sa mga nailigtas niya ay ang kapatid ni Andres na si June. Wala akong nagawa para sa kapatid mo. Wala akong ginawa. Iniisip ko na yung hard drive na yun na makakaligtas sa akin. That's why I made you believe na kailangan ko yung hard drive para maalala ang kapatid mo. Kilala ko siya. Kahit hindi ko buksan yung hard drive. Ma'am,
Utang na loob. Sabihin mo na lahat. Yung badge nila ang huli kong transaction bago ako kumalas sa grupo. Noong mga panahon na yun, may isang grupo ng mga bata na tinangka kong iligtas. Kalahati sa kanila naligtas ko, pero maraming bata ang namatay, Andres. Isa sa mga naligtas ko, si June. At dito naman ay sinabi ni Thomas na ganun-ganun na lang daw ba ang gagawin nila ang iwan si Andres, ganun ba yun? At sumagot itong si Gab at sinabi nito na ganun yun dahil hindi sila basta-basta pwede ma-attach. Dahil pwedeng-pwede sila palitan ni kontraktor ng ganun-ganun lang. At dito naman sa sitwasyon nila Andres at Isabel ay naabutan pa rin sila ng mga taong humahabol sa kanila at nang sinubukang barilin si Isabel ay naagaw ni Andres ang baril kaya nakataka sila at pinagbabaril nito ang dalawang kalaban nila, ngunit nang sila ay nagpasyang umalis sila ay hinabol pa rin ng iba pang kasamahan ng kalaban nila at dito nga ay napunta sila sa dead end na area kaya kailangan nilang bumaba at patuloy silang tumakbo upang hindi sila maabutan ng kalaban. Sandali. Ganun na lang yun, iiwan na lang natin si Andres. Ha? Yes. Siya parang wala pala tayong pinagsamahan eh. Paano kung may mangyari sa kanya, di ba? Anong part ba ng the mission comes first ang hindi mo maintindihan? In this life, we're all dispensable. Pwede tayong palitan ni contractor ng ganun-ganun na lang. Kaya dapat huwag kang ma-attach kahit kanino.